Hi all! Let's talk about the location particles e and eso. Honestly, maglibog yapon ko sa difference nila usahay. So, let's study together. Let's talk about first kaning e. Ay lang ninyo kayo tagdaning kada ha. Basta kay kaning e. So, e is a location particle. It means nga kaning location particle nga e, itapad nimo siya sa location nga gusto nimo ingon sa sentence. For example, kaning hakyo. Hakyo means school. So, mayroon ka hakyo kayo. Kayo actually means go. Kaning ilahang gibutang nga kuan dere, example is kada. Kada means to go, di ba? So, atua lang ning gi-conjugate to kayo. Ka remember panmuane katong present tense mo ni siya guys. Ni-apply na ta ani nga sentence, di ba? So, sakto kaayo nga naghisgot adto before ta ni proceed. Anyway, so going back sa atong topic nga if sa English pa ang pwede siya at English niya, dili ni Tagalog, at or in or on or to. So for kaning example, di ba school is hakyo. Hakyo is school. So kayo means go or going. So kaning nga sentence siya hakyo kayo. So pwede siya niingon og I'm going to school. Kay gipangutana man siya diri sa ubos. First og Rumin shi 어디에 가요? Lamin day, sorry, dili lumin. Lamin day. Lamin is ang name ani niya siguro. Name niya Lamin, Ramin. Then she is actually like Mr. or Miss in Korean. So Lamin she or Mr. Ramin. Mr. ni siya, Mr. Then Ramin. 어디에 가요? 어디 means where. Where kayo? Nyamingo mo, Waj, abi ko ba ang is itapad siya sa location. Dili man location ng OD. Mura man siya og naingon nga location ni ang ilang gisgutan kaning tungod sa where. So mo nang ani ibutang ang sa where. Kaya mo siya location. And also, is also used if nag-indicate ka og direction og time. So pwede ni siya gamiton sa time. Time or location or direction. Mo na siya ang gamit sa nga location particle. So, if i-translate na to ning ilang conversation in English, ma-translate ni siya as, Mr. Ramen, where are you going to? So, where are you going to? Pero if i-word by word na to, Mr. Ramen, where to going? Diba? So, makutana mo, Waj, asa mag-are you? Asa man diri sa Korean nga sentence ang are you? Nganong gi-translate man siya as where are you going? Nga wala may are you sa Korean sentence. Take note guys, di ba gina naman ako nga dili sila mo gamit o kanang I or you like literally sa sentence. And also, take note pud ani kaayo ha, i-take note gini ninyo. If mag-translate gani mo o Korean to English, dili ninyo siya i-translate word by word. So sabton ra nimo siya unsay ang pasabot, then mura na siya gi-translate ra siya as unsay equivalent sa English nga sentence. Dili jud siya like mao gid ni ang kanang word by word nga meaning sa English. Then nitubag siya og 학교에 가요. So school, go. So unsa man na siya pag-translate in English? Unsa may equivalent ani nga sentence sa English? I'm going to school. I'm going to school. So I'm, di naman siya mingon og I'm kay kasi may lang gipangutanan niya, di ba siya ra di na siya mingon og I'm. Gets? Kani nga lesson is maghinahinay na ta guys o practice unsaon ang pagsakto nga create sa Korean nga sentence. I don't know if ka-remember ba mo nga niingon ko nga ang Korean sentence always gyud maawahi ang verb, okay? Verb man ni siya kay go. So another nga conversation, basa na to. 이ring 씨, 지금 집에 가요? 지금 means now. 집 means house. Then 가요 means go. So 이ring 씨 지금 집에 가요? So based ani nga translation guys in English, what do you think ang equivalent ani nga sentence in English? So pwede ta moingon nga 이ring 씨, are you going to your house now? I-appeal ninyo sad ni siya guys sa how to create a Korean sentence 101. First nga rule in creating a Korean sentence is katong iyang sequence which is unsa ganito? Yes, subject, then object, then verb.
dili raman subject, object, verb ang ma-include na to sa sentence, di ba, in creating a sentence. So, naapay mga naapay time, naapay place, so asa man na to na siya ibutang. So, ato rangi, hunaw-naon, ani take note na to, nga ang verb last, then if maghisgot kag location particle, tapad yun always ang location, then ug unsa ang verb. Always mawahi ang verb, di ba guys, sa sentence. Mo na siya guys. Medyo libog pa ni, pero sige lang, hinay-hinay na nato. Then, ningon siya, 네, 집에 가요. Yes, I'm going home. Nag-guess na ninyo saan paggamit ang If wala, na dyan may mo na. Proceed ta ni exercise, guys. So, muna siya ang example nga tong exercise. Kani, diri ta mag-base ha sa example nga pag-describe sa unsa ang picture. So, muna siya si Huen. Si Huen, then, asya sa 식당. 식당 means restaurant. Ipil na sa inyong vocab. Restaurant ang 식당. So, ang pangutana ani always, ani nga exercise is, 후은 씨, 지금 어디에 가요? Remember, pamunsa yung meaning ani? 지금 means now. 어디, where? 가요, go. So, 후은 씨, where are you going now? So, nitubag siya kay 식당 man. So, niingon siya og, 식당에 가요. I'm going to the restaurant. I-try daw na itong kuan be, gama og ingani nga sentence based ani nga kuan information. So mongtana ko, ang name man ani nga picture is Pangminsu. So mongtana ko, Pangminsu 씨, 지금 어디에 가요? Saan man ninyo siya pagtubag nga same ani. Praktisa daw. I-pause ninyo kada mag-try mong answer. So you say, 마트에 가요. I'm going to the market. So, then space, then ang verb nga kayo. By the way, 마트 means supermarket or mart. So, next is, basa guys, 병원. Very good. 병원 means hospital. So, 구천씨, 지금 어디에 가요? So, mutubag mo og? Very good. 병원에 가요. I'm going to the hospital. Next, ang yang name is, basa ha? Yes. 잠시드. 잠시드, then mudong siya sa, basa ha? 회사. 회사 means office. So, pangtanong si 잠시드. 잠시드 씨, 지금 어디에 가요? Then, kung saan man ninyo siya pagtubag, 회사에 가요. 회사에 가요. Ano, depende sa inyong tono. Guess na ninyo ang paggamit? Anyway, let's proceed sa ikaduha nga location particle, which is ang eso. Eso. Eso is also a location particle, and if i-translate na to siya sa English, or if gamito na to siya same as kanang mag-create tag English nga sentence, we use this as at, in, og from. Kani may problema ron. Kay diri sa pikas, kay lahi man ni sila guys. Kani sa pikas, at, in, on, to. At og in gihapon nyo. Diri pod at og in gihapon. So may kalahian nilang duha. For guys, time and location di ba siya? Pero dili ka mugamit og if ang imuhang pasabot nga location kay buhaton. Walay action nga buhaton nimo sa location. Gets? Well, sa eso, itapad nimo siya sa location nga naa kay buhaton or adto ka magbuhat sa imuhang action. Mingon mo, action ug verb, di ba same raman? Nya ningon man tag kayo. Di ba kayo is action man na kay mudong man ka didto. Dili kay padong pa man ka dito sa place, di ba? Ug ato siyang bitaw literal bitaw hing-abot ra ka balay ni hing-abot ra man ka diha. Wala man kay gibuhat. Although na kay gibuhat para padong ana, pero wala man kay gibuhat sa location mismo. While if magamit gani kag eso, diha sa location nimo buhaton imuhang action. For example kani nga conversation. Basa daw. 어디에서 운동해요? 운동해요 means exercise. Exercise. 어디 means where, di ba? Ka-remember man mo, where? Take note na ha, yung kalimte. 어디 means where, then 운동해요 is exercise. Pwede na to siya i-translate as
Where do you exercise? Now, mayon mo. Watch, abi ko bag at, in, from ni siya. Nganong sa kani nga sentence nga 어디에서 운동해요. Gi-translate to siya as where do you exercise? Asa mag at in from ana? Kaning at in from guys, dili siya literal ha nga mao gyud na ang pag-translate in English. Mura siya gitagaan ra tag guide ug unsay similar use niya if sa English. Pero kani ningo man tawag where asa katig exercise. So, asa ka tigbuhat sa exercise. Where do you exercise or where do you work out? So, muna ang gamitan na tog eso. Then, nitubag siya og 헬스장에서 운동해요. Mo'y name sa ilhang gym, health. So, mo man ang location. So, may yung tag 헬스장에서 운동해요. I work out at 헬스장. Balik ta ni exercise. So, daghan na siya guys. Medyo taas-taas na ang iyahang conversation kay gi-appeal na nila ang katong isa ka location particle. So, practice ta ha. So, mo ni ang iyahang information sa picture nga mo ni atong gamiton sa pag-create sa sentence. Let's read together. 같이 together. Jason 씨, 어디에 가요? 서점에 가요. 서점 means bookstore. Next pangutana. 거기에서 뭐해요? 거기 means there. There as in adto or diha, dira. Then gigamit na nato ang location particle nga eso. Mo means what. Then do. Heyo means do. Mingon mo, Waj, abi ko bag eso ang ibutang sa location if gabuhat og action. Ano naman siya, what are you doing? Nganong gabutangan mato ni siya eso? Because nangutana man tawag mag-unsa siya didto. Word mag-unsa. Naa siya plano nga buhaton. Kaya pa, mag-unsa ka didto. What are you doing there? Then, itubag siya og 서점에서 책을 사요. 서점, again, 서점 is bookstore. Then, check means book. Then kani is object particle. Sayo means buy. Ang bookstore dire is era ang location particle. While dire sa ubos is eso. Kay dire sa ibabaw nga kayo, mudong pa man siya. Nya dire sa bookstore nga eso kay na naman siya plano nga mopalit og libro. So mo nang eso na siya kay na naman siya buhaton. So mag-practice na putagama dire guys based sa information nga gihatag. So number 1, ang location niya is 백화점. 백화점 means department store. Well, ang iyahang action nga buhaton is shopping hata. Guys, familiar ning hada? Unsa ganining kani nga word? Yes, basic word pa ni siya. So meaning kinahanglan pa ninyo ni i-conjugate. Naka-remember pa mo sa present tense? Praktisan ninyo. By the way, shopping hada is to go shopping. So, may name niya. Butaan to si Jason gyapon eh. Tana ko, Jason 씨, 어디에 가요? Jason, where are you going? Then, mutubag ka og. Very good. 백화점에 가요. Tama ni mo isumpay. 백화점에 가요. Then, mga tanan na po ko, 거기에서 뭐해요? Magunsa ka dito sa 백화점. Magunsa ka sa department store. Then, mutubag ka og 백화점에서 unsa action? 백화점에서 쇼핑해요. Very good. Maski wa ga answer. Libog no. Number 2, ang iyahang location is 노래방. So sa videokihan. Sabi videokihan na lang tibutangan ni kay bon sa English og videokihan. videokihan. 노래방, videokihan. Yang iyang action is 노래를 하다. To do singing. Muna ang 노래를 하다. I will ask you guys. Si Jason tayo ni gyapon. Jason 씨, 어디에 가요? asa siya mo dong? 노래방에 가요. Again, 노래방에 가요. I'm going to the videokihan. Then mangutana na po ko. 거기에서 뭐해요? magunsa ka dito. Unsa yang tubag sa imane? 노래방에서 노래를 해요. I-conjugate ha, i-conjugate. Kaya mo yung kag 노래를 하다. Mura ka og news anchor. Kana bitaw mura kag ga-report guys. Murag wala mo'y connection sa imong kaistorya bitaw like too formal ka kayo, robotic. Mo nang imuha siyang i-conjugate. So again, 거기서 뭐해요? 무슨 ka dito? 노래방에서 노래를 해요.
magkanta ko dito sa videokihan. Ano siya, guys? Last nga exercise. Butang na to si Wajin ni si Wajin. So, ang iyang location is Ocheguk. Ocheguk means post office or kanang padalhanan bitaw like LBC. Then ang iyang action nga buhaton is 편지를 보내다. 편지 means letter, 보내다 means to send. So to send letter. To send letter. So punta na to si Wajin. Wajin 씨, 어디에 가요? tubag kaog? 우체국에 가요. 우체국에 가요. 거기서 뭐해요? 뭔사가 dito sa 우체국? 우체국에서 세만에 우체국에서 편지를 보내요. Mag-send kog letter dito sa post office. I will send the letter at the post office. Guys, na-gets ninyo guys? So, unsa man atong na-learn karon? Atong i-summarize balik ha. So, ang na-learn na to today kay and eso are used as a location particle. Unsa man ang location particle? Itapad nimo siya if nagisgot ka sa location or time. Wala lang tagisgot og time kay wala pa man ta nag-discuss about time basin malibog mo. So unsa may difference sa and eso? So sa itapad nimo ang sa location if wala pa kay buhaton sa mismo nga location. Masipag verb ang iingon nimo next sa location nga particle if ang verb is wala gibuhat sa mismo nga location, dili nimo gamiton ang eso. Ang imong gamiton. Whereas, if mo gamit kag eso, meaning na ang verb nga isunod nimo ana nga iingon is buhaton nimo siya sa mismo nga location. Another thing nga na-learn na to today is we don't translate Korean sentence word by word sa English. So, atoa siyang i-translate as unsay equivalent niya. Korean nga sentence o sa English nga sentence. Dili siya word by word. Hopefully, namin na-learn nga video, maski murag libog siya gamay, no? Kay kuan mo siya, medyo complicated siya nga topic. Pero sige lang, hinahinay jud ta. And, nalingaw raman sad ko. So, mura to. Bye!